Magandang hapon po. Nadismaya ang gobernador ng Oriental Mindoro nang inspeksyonin ang kalidad ng pagkakagawa sa mga dike sa Nauhan na nasira sa pagbaha noong nakaraang buwan. Tinangka pa raw siyang harangin na inspeksyonin ng isang nawasak na dike. Nakatutok si Darlene Kai. Stick tayo, stick. Proteksyon sana sa baha ang mga diki na itinayo sa Oriental Mindoro na kasama sa mga flood-prone area na nabanggit ni Pangulong Marcos. Pero nang magbaha noong nakaraang buwan dahil sa mga bagyo at habagat, nawasak ang ilang dike sa bayan ng Nauhan. Kahapon, nag-joint inspection ng provincial government at DPWH Mimaropa sa mga gumuhong flood control project. Pero sabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, nang susuriin na nila ang nasirang dike sa barangay Mulawin, tinangka silang harangin. Sabi raw ng gwardya roon, ibinili ng construction company na namamahala sa proyekto na huwag magpapasok hanggat walang written request mula sa DPWH. Nagalit ang gobernador at pinasok pa rin ang proyekto. Nang makita ang nawasak na dike, lalo siyang nadismaya kahit bagong gawa pa lang ito, bitak-bitak na ang simento. Substandard pa raw ang bakal at iba pang materyales. Tanong ng gobernador, paanong hindi mabubuwag ang dike kung bukod sa puro buhangin daw ang laman nito, mababa raw ang pagkakalubog ng mga sheet pile at putol pa. Pinutol. At yes. Malinaw yan. Kung yan ay galing planta, dapat yan, ang ibabaw, very, very fine ang pagkakas. Kinap to. Kalawa, tingnan mo ang kalokohan niya. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Saka ulit babalik. Ano yung ginawa? Tinula. Tama ba yun? Dismayado rin ang gobernador sa nawasak na dike sa Barangay Tagumpay na wala pang isang taon mula nang magawa. Sabi ni Dolor, manipis ang semento at iisa lang din daw ang nakita niyang bakal na pampatibay sa dike. Ayon kay Dolor, malaking peraan niya ang nalustay sa proyekto. Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yun ho. Imagine nyo ha? All throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH. Sabi ng gobernador, walang kinalaman ng provincial government sa flood control projects dahil national government ang namamahala rito. Anya, kailangang managot sa batas ang mga contractor at iba pang may kinalaman sa mga pumalpak na proyekto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng DPWH at ng mga construction company na nasa likod ng mga nasirang dike. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Iniutos ng Commission on Audit ang fraud audit sa mga flood control project sa Bulacan. Ang sakop ng direktiba ng COA ay ang mga proyekto kontra baha ng DPWH sa lalawigan na pinondohan ng 44 billion pesos. Halos kalahati ng pondo para sa mga flood control project sa buong Central Luzon. Pinagsusumiti ang mga supervising auditor at audit team leader ng district engineering offices sa rehiyon ng dokumentong kailangan sa fraud audit. Ang utos ng COA ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang posibleng korupsyon sa mga flood control project. Ito lang Biyernes, nag-inspeksyon ng Pangulo ng mga flood control project sa Bulacan na kung hindi anya sira-sira ay pangit ang kalidad o hindi pa natapos. Ngayon pong nakasalang na sa Kongreso ang pagbusisi sa pambansang budget para sa 2026. Tiniyak ng komiteng sumusuri rito na wala raw ilalaang pondo para sa flood control sa mga lugar na hindi naman bahain. Nakatutok si Jonathan Andal. Mismong Quezon City LGU ang pumuna kung bakit tinayuan ng pumping station ang ibabaw mismo ng creek sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Nireject na kasi ito ng LGU dahil hindi nila naaayon sa drainage master plan ng syudad. Ito ang kanilang sinisi sa pagbaha ngayon sa hindi naman daw dating bahain na Barangay Santo Domingo pati mga katabing barangay. At ang stasyon hindi pa pala tapos itayo. Kahit una ng ginastosan ng 96 million pesos, sabi ng LGU naghihintay pa ng dagdag na 250 million pesos mula sa national budget sa 2026.
Ngayon, tiniyak ng pinuno ng House Appropriations Committee na sa bubuuing 2026 budget, hindi nalalagyan ng pondo pang flood control ang mga lugar na hindi naman talaga bahain kahit pa raw itulak ito sa Kamara ng mga kapwa kongresista. Kailangan ko pong makausap yung aking mga kasama sa Kongreso kasi kung meron man pong mga areas na kanilang i-advocate na lagyan po ng flood control projects pero hindi po talaga kinakailangan. Unfortunately po, meron din tayong mga kailangan na tanggihan ng mga request. Kakausapin daw ni Congresswoman Micaela Swansing ang mga regional office ng DPWH para matukoy kung ano-ano bang mga lugar sa bansa ang kailangan talaga ng flood control projects. Mungkahi ni dating Senate President Franklin Drilon, buwagin na ang posisyon ng mga district engineer ng DPWH. Ugat-an niya ito ng korupsyon na kasabot ang mga politiko. Ang district engineer, para po sa distrito ng congressman yan. Hindi po ba? Ang nag-duplicate po sila sa trabaho ng regional director. Ang usual excuse that, pera ito ni Congressman so-and-so, pera ni Senator so-and-so. Kaya, ang ibig sabihin, hindi ka pwede makialam regional director. Pabor dyan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsiwalat noon na may ilang kongresistang nangikback o nagbulsa ng pondo sa mga flood control project. Karamihan daw kasi sa mga district engineer, bagman lang aniya ng mga politiko at minsan sila rin daw mismo ang kontraktor. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon dyan ng DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa Martes, sisimula na ang investigasyon sa flood control projects ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Rodante Marcoleta. May gagawin ding pagsisiyasat ang Tri-Committee o tatlong komite ng Kamara, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Suwestyon ni Drilon, dahil may mga politikong dawit, huwag Kongreso ang mag-imbestiga kundi Ombudsman at COA o Commission on Audit. Sang-ayon din sa kanya si Senator J.V. Ejercito. Napagbibintangan po ang dalawang kamara pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.